Hello, magandang gabi, no? So, maraming nagme-mention sa akin na-mention daw ako dun sa off the record. Sorry ha, hindi pa ako makapag pre-show shoutout ngayon. Magulo pa talaga isip ko. Pero shoutout sa inyo, yung mga nandito. Di ako sabi ko hindi ako makapag pre-show, pero shout. Yan, Ranmes Channel, si Sir Neil Lester, Sir Jard Videos, hello po. Sir GC719, Sir Rico, yan o, sinasabi. Off the record. Ito daw yon. Nakita ko na po yon yung sa off the record. Yung tungkol do sa mall. Actually, meron nga akong maikling video lang to. Meron akong update dyan. Patuloy po ako nangungulit kahit sinong establishment na malaki. Kasi tinurn down ako ng Victory Mall eh. 'Di ba? Ayaw ng Victory Mall. Hindi ko alam kung bakit. Gusto ko ang kontakin itong itong pumunta sa off the record, may tinutukoy siyang lumang mall. Kahit doon man lang sana sa lumang mall na yon na sarado na. Kung may mare-refer kayo, kasi bibigyan ko kayo ng update nung last time, 'di ba? Sana ba 'yon? Kasi wait lang ha. 'Di ba naghahanap kayo ng CCTV. So ito yung last time. Meron nangyari uli do sa mall, sa ibang mall naman ito. Katrabaho ko din dati ito sa Ace Hardware nun, pero sa ibang branch ito ng Ace Hardware. May tinawagan ako, nangyari na naman. So ito 'yun Paano ba ito. So pumunta ako, hindi ko pa magawa konting clips lang ito, pero sige, update ko na kayo Ito yung nangyari. So, dali-dali akong pumunta doon. May tumubo na naman doon sa lugar nila. Ngayon, na-map na nung maintenance nila nung dumating ako Gusto ko ang kutusan yung sayang. Pero anyway, ito yung nasa video. Hindi ko siya binidyoan, Pero kasama ko ito sa, dati, sa Valenzuela. Anong Yung time na yan, kung mapapansin mo, upon viewing ko sa CCTV, kasi nga gusto ko rin talagang makita kung talagang paano nangyayari yung Ito yung regarding sa CCTV. Regarding sa CCTV to. Yung time na yan, kung mapapansin mo, upon viewing ko sa CCTV, kasi nga gusto ko rin talagang makita kung talagang paano nangyayari yung footprint na yan na totoo ba talaga kasi ang weird. At first time ko na time na nakita. Pero upon checking ko or viewing ko sa CCTV, kung mapapansin mo, para siyang puti at bigla lang nagkaroon ng linya ng sa Valenzuela yun. Sa Valenzuela yun. Tapos, nakuha yung detalye sa CCTV. Oh, yes. Sa bagay, mababa ang ceiling sa... Ano nangyari? Puti yan. Biglang nagkaroon ng paa. Kasi ito, pangalawang store na to sa Valenzuela, hindi yung sa atin. Yes. Kasi yung sa atin, di ba, mataas ang ceiling nun, katulad nito. Mataas yun. Mataas yung luma. Tama. Ngayon, yung bago dun kasi, mababa ng ceiling kaya nakikita. Sa bago, kitang-kita. Ngayon, if may time ka na lang, yung tingnan natin kung kita yung detalye. At kung makikita mo yung detalye, pwede ma-trace nyo kung paano nag-appear. Eto malabo to. Kasi manipis ang kulay. Oo, pero kung mas maganda ma-establish lang na message mo na lang. Okay. So yan, hindi ako makapagpakita sa camera kasi wala akong mask. So ito kasi yan, nung pumunta ako doon, di na-map na doon sa may bagong sightings na naman sa ibang location. Pinuntahan ko, ang sabi sa akin ni ma'am, sa Valenzuela daw, sabi kong gano'n sa kanya, paano nangyari yon? Chinek na nga natin dati yung, dalawa na kasi ang location ng Ace Hardware sa Valenzuela Ang lumang, yung mga taga Valenzuela dyan, kung nakapunta kayo sa SM, di ba dati walang department store ang SM Valenzuela dati? Walang department store ang SM Valenzuela nun So, yung kinalalagyan ng department store ng SM Valenzuela ngayon, Ace Hardware dati yon. Doon ako nagmamanage dati. So, kung makikita mo yung ceiling ng department store, mataas. Pagka tinitingnan namin yung CCTV, hindi namin nakikita.
yung detalye ng flooring kasi masyado mataas at low quality yung video. Ang kwento sa akin ni ma'am, nung nilipat ang Ace Hardware sa may direktang tumbok ng escalator doon sa may bandang sulok doon mababa na yung ceiling. Ang sabi niya, kusa na lang daw nagfo-form, tiningnan nila. Nangyari daw uli yon sa may bagong location ng Ace. Hindi, kaya nasa sa inyo pa rin kung maniniwala kayo, wala namang ebidensya na pinakita si ma'am Sabi niya, ayon dun sa witness, nag-form na lang daw bigla. Now, dito sa pinuntahan ko, dahil may footprint, sabi kong ganon, baka pwede naman makahingi ng kopya ng CCTV. Ito naman si ma'am naman, sabi kong ganon, videohan mo na lang. Kasi alam ko yung protocol niyan pag kukuha ka ng kopya ng CCTV, kailangan pa ng court order yan, hindi pwede mag-release ang SM niyan. Ito naman si ma'am, nagpaalam sa management. Ano ba naman yan? Sabi ko, huwag ka na magpaalam. Ang gawin mo lang, i-play mo lang. Napi-play naman, may access naman sila doon Kaibigan naman nila yung nagmo-monitor ng CCTV Di ba? Hindi naman natin kailangan ng totoong kopya. Ang maligaya na ako, yung gusto ko lang kasi makita nyo, makita nyo mga tao na biglang may nag-appear doon at nagtinginan na lang yung mga tao. Kasi alam ko naman, masyado mataas yung ceiling niyang store na yan. Hindi rin naman makikita. Gusto ko lang ma-satisfy yung pangangailangan nyo na kailangan makita nyo talaga yung CCTV. At gusto ko rin makita nyo na hindi talaga kita ng CCTV yung floor. Ito si ma'am, ang ginawa, nagpaalam sa management. Hindi talaga papayag yun. Sabi ko naman, ano ba? Hindi naman talaga papayag yan. Dahil di ba sinabi sa atin kailangan ng court order bago mag-release sa public niyan. Ang inaano ko lang, yung lihim lang, yung videohan mo lang. Hanggang do sa part na minap ng ng maintenance nyo. Ayun. Ayun ko kung makakaporma pa siya doon. Kahit videohan mo lang, sabi kong ganon. Alam mo namang maaarte ang mga mall na yan. Akala mo lagi silang ninanakawan. So, hanap ulit tayo ng Basta hindi ko titigilan to, Hindi ko titigilan yung pag-imbestiga dito. Kailangan makita nyo yon kung paano nagfo-form. Sabi niya may account daw siya sa Valenzuela Kaya lang, doon sa pangalawang store yun, hindi yun doon sa hinawakan ko dati. Doon sa lumang store yun, mataas ang ceiling Tingnan natin kung talagang nakikita yung pag-form ng paa. Pero kung akong tatanungin nyo, pinagkakatiwalaan ko ito si ma'am nakasama ko to Hindi naman siguro magsisinungaling to. Who knows? Diba? Hindi nyo naman siya kilala. Kaya as a skeptic, igagalang ko kung hindi kayo maniniwala kay ma'am na bigla nag-form. Diba? Hanap tayo. Basta, hindi yan, mangyayari uli yan. Hanap tayo ng CCTV. Hindi pwedeng marami akong contacts Sabi kong ganon dito sa, ang mga ko, ayoko na sabihin ko anong location, baka mamaya issue. Basta, every time na pag nagkaroon, may message ko na lahat Pag may nakita kayo, check agad ang CCTV, videohan nyo agad yung CCTV. Yun ang bilin ko. Nax, parang Hindi, mga kaibigan ko din kasi yun, yung mga nandun. Naiintindihan naman nila yung ginagawa ko. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna yung update sa footprint na yan. 'Di ba? Hindi lang kami ang nakaka-experience pati doon sa off the record din. 'Di ba? Na-mention din doon. Abang-abang lang tayo. Kaya gusto kong magkaroon ng chapter 2 yun Sana sa chapter 2 pagka ni-release ko, meron na ako may papakitang CCTV footage sa inyo. So meron tayong pag-uusapan. Ito medyo related kay 88 ito. Alam niyo yung binibenta ni 88 na sinukuan. Yung kahoy yun na may cross sa gitna. So tingnan natin to. Sa Shopee din may binibenta din ito sa Shopee Kung makikita nyo, i-type nyo sa Shopee sinukuan. Talagang mahiwaga daw ito, itong kahoy na to. So, panoorin natin to mga men, at anuhin natin, panoorin.
Panoorin natin to at ano'y natin Sa panoorin. Guimaras na kung tawagin, sinukuan, bakit may May cross. imahe ng krus? At totoo bang may hatid itong swerte? Kung sa kwintas lang po, umabot kami ng 10,000 po. One day, one eat lang kami, ma'am. Yung trabaho ng tatay namin, ano lang pangangaso po. Hindi po namin in-expect to, ma'am, na makapagpatay ng ganitong bahay. Kaya pala ginawa negosyo ni 88 to, no? Kaya panay ang benta ni 88 nito. 'Di ba? Ginagawang kitchen kasi nga daw swerte. Pag-aanay mo pa matiyag, makuha ang pala na simulawas. Parang milagro na binigay ni Lord sa amin. Tangkay ng isang puno sa Guimaras na may parang disenyong krus na kung tawagin sinukuan, pampaswerte raw. Maliban dun sa doon sa pagkakaroon niya ng krus sa loob ng sanga. Ano pa bang ibang special dyan sa sanga na yan? Sa isla ng Guimaras sa Visayas, may tumutubong halaman na ayon sa mga nagsangasangang kwento, di umano, milagroso. Ang patunay, makikita raw kapag tinapyas ang sanga nito. Dahil sa gitna ng sanga, may markang hugis krus. Kaya pinaniniwalaan na hindi lang ito nagdadala ng swerte, Marami pong blessing yung binigay na sa amin. nakapagpapagaling din daw ng karamdaman. Mag-aanay mo pa matiyag, makuha ang pala na simulawas. Ito So yun na yun, dahil may krus. Hindi to make things clear, naniniwala naman ako na may mga, may mga halaman na nakakagamot. 'Di ba? Proven naman ng science yan eh. Pero dahil ba dun sa krus lang, kaya siya nakakapagpagaling? Hindi, tinatanong ko lang ha, dahil lang ba doon or may ang scientific halaman explanation kung pa? saan isinusuko ng mga tiga-Gimaras ang kanilang pag-asa at pananampalataya, ang sinukuan. Ang isa sa pinakamabentang souvenir na itinitinda rito sa Our Lady of the Philippines Trappist Monastery sa bayan ng Hordan. Sinukuan. Jordan. Hoy, ari mo bisan ano mo na sa ma'am ka utod cross gina sa Japon. 10 years old pa lang po ako sumasama. Ano sabi niya? Kahoy, ari mo Sinukuan po ito na kahoy kahit anong putol may cross talaga yan. Sabi bisan niya. ano mo na sa ma'am ka utod cross gina sa Japon. 10 years old pa lang po ako sumasama na po ako sa mama ko nagtitinda sa Trappist. Sila raw ng kanyang amang si Jo Marie ang kumukuha nito. Sir, bakit po kayo may dalang aso? Hindi natin makikita, malaman ng aso, yun iniiwasan din namin. Magpapaalam muna Ahas ba? na hihingi. Or parang inkanto or yung ba yan? Alam po namin na may nagmamay-ari ba. Hindi po basta-bastang kukuha ka lang tapos titinda mo lang. Pero ang pangunguha ng sanga nito, hindi raw para sa mga mabilis sumuko. May content ako dyan before yung sila 88, naghahanap niyan na halata naman planted yung sanga, dala-dala nila yung sanga, binaon lang nila tapos guys, ito na nakita na natin, di ba? Hindi ko na maalala kung anong yun pero i-re-upload ko yun pagka nakita ko. Tawa ko ng tawa dun yung sanga niya halatang planted nila, binaon nila sa lupa. Tapos nagdadrama sila nung pagtaga ni, guys, ito na, nakita na natin. Ay, naku, 88. Pasang ilang minuto, may namataan silang maitim na sanga. Ito raw ang kanilang pakay. Ito yung kinukuha namin na may cruise. Ayan sa sir. Ang mga nakolektang tangkay ng sinukuan, pinutol-putol sa maliliit na piraso. Kung sa kwintas lang po, minsan nakakabot ako ng 50 pieces. Tapos yung sa keychain po, nakuha po ako ng 100 pieces. Isa raw si Desiree sa makapagpapatotoo sa swerteng dala ng sinukuan. One day, one eat lang kami, ma'am. Yung trabaho ng tatay namin, pangangaso po. So, paswertehan kapag merong kuha. Kung wala, wala din. Hindi, ito no. Sige, pagpatuloy muna natin. Hanggang naisipan ng kanyang mama Daisy na magbenta ng souvenir mula sa sinukuan. Ang mama ko, nakita niya yung sinukuan. Curious din siya ba? Bakit may cross nga? Try now namin na itinda sa Trappist.
hanggang sa tila pinagmilagruhan daw sila ang kanilang tinda, tinangkilik ng mga turista. Pag Holy Week, ma'am, maabot kami ng 10,000 po. Dahil dito, unti-unti raw guminhawa ang kanilang buhay. Di po namin in-expect to, ma'am, na makapagpatayo si mama ng ganitong bahay. Maliit lang pero hindi kami nababasa. Pero si Daisy, namatay nito lang Enero. Sa kabila nito, ang paggawa ng Bakit hindi nailigtas na sinukuan yung nanay mo? 'Di ba? At kung di sana nasa mansion na kayo nakatira. Hindi, using yung logic, kasi siguro hindi naiintindihan ni ate yung totoong ginhawa. Siguro 10,000 sa kanila ginhawa na, pero sa ating mga taga Maynila, 'di ba? Yung 10,000 pwede isang linggo lang. Or depende kung paano nyo titipirin yung budget nyo. Lalo na dito, kada kilos mo sa Maynila, gastos, di ba? Pero when you say kasi, yung pagiging swerte, sometimes psychological yun eh. Di ba? Swerte nga naman yun kung dati, katulad nung kwento niya, isang beses lang siyang kumain sa isang araw. Dati ngayon, nagiging 3 na. 'Di ba? Malaking swerte nga naman 'yun. Pero ano ba yung basihan ng pagiging swerte talaga? Kung yan lang ang naidulot sa inyo, dahil kayo ang pinagkukunan ng sinukuan, dapat mas malulupit ang swerte nyo. Baka may mansion na kayo ngayon. Or hindi ako namimiloso po ha. Kasi sinasakyan ko yung lohika ng sinasabi niya eh. Na swerte daw talaga eh. Kung kayo ay maka 10,000 na bakit tuwing Holy Week lang nangyayari yon? Tuwing Holy Week lang ba gumagana ang swerte ng sinukuan? Dahil kung swerte yan, dapat all throughout the year, lagi kang swerte. 'Di ba? At yung pagkakaroon mo ng 10,000 na yun, hindi naman dahil sa swerte yun, dahil may naibenta kasi kayo. Well, kung iisipin niya na swerte yun dahil may bumili sa kanila, pwede naman, Pero dahil in demand lang kasi yung produkto nyo. sinukuan souvenir, hindi sinukuan ang kanyang anak na si Desiree. Kung wala po yung sinukuan, hindi ko po alam kung ano yung buhay namin ngayon. At ang ilan sa mga bumili raw ng produkto mula sinukuan, tila pinagmilagruhan. Taong 2017, pumunta si Mimi sa monasteryo ng Guimaras. Bago umuwi, bumili siya ng Punta din pala ako dyan. keychain na gawa sa sinukuan. Itinago niya ito sa kanyang pitaka. So every time na dukot ka ng pera, makikita mo siya pag gumagaan yung pakiramdam niya po. Psychological! Pag may sinukuan ka, pagbubuk na sa may wallet ko. Pagbubuksan mo yung wallet mo, gumagaan daw ang pakiramdam. Si Mimi, hindi sinukuan ang kanyang pangarap. Yung time na Oh, yun ang totoong swerte mo. Hindi ka kasi sumuko. Yun. Hindi dahil sa sinukuan. Siguro ang naitulong ng sinukuan kasi may kinakapitan ka eh. 'Di ba? Pero at the end of the day, sa pagsusumikap mo 'yun. Siguro dahil maabilidad ka, Ganon, pero nag-interview po ako. Yung sinukuan po nasa bag ko lang. A day after, tumawag po sa akin yung nag-interview. Mims, okay ka ba? May training tayo. Sa tuwing magbibenta po ako, hawak-hawak ko din po yung sinukuan. Yun po yung malaki ang pera dyan, Real estate yata to si ate. Nagbebenta ba siya ng kondo? Ahente ba siya? Malaking pera doon, yung commission niyan, Lalo na pag marami kang kliyente. kinakapitan ko. Makalipas ang 7 taon, unti-unti na raw nabubuo ang kanyang mga pangarap. Meron na po akong condominium unit. Yung sasakyan po, yung ancestral home po namin, naparenovate ko po. May sariling business na din po. Pero kung meron man daw siyang labis na pinagpapasalamat, Pinagdarasal ko po na magkaroon ako ng sarili kong anak, lalaki. After po nung sinukuan din po. Exact din po yung pinigay ni God. Thank you. Paano mangyayari na magkakaroon ka ng bubuntisin ka, ganon? Di ba? Pag yun talaga, nagkaroon ka ng sarili mong anak dahil sa sinukuan, nang walang scientific explanation, yun! Talagang baka isang sako ang bilhin ko niyan. 'Di ba? Pero kung alam mo, kung magkakaroon ka ng anak dahil nabuntis ka ng
ng ibang lalaki, or ginawa mo yung katulad ni yung kay Joel Cruz, science pa rin yun eh. 'Di ba? Hindi dahil sa sinukuan. For making me born. Pero saan nga ba nag-ugat ang paniniwala na may dalang swerte at milagro ang sinukuan? Ang nakadiskubre raw nito ang mga ninuno ng Ati tribe na nakatira sa isla. Pinasa ng mga ninuno namin sa mga elder. Sila rin daw ang nagbigay ng pangalan nito mula sa salitang suko o pagsuko. Susuko yung mga masasamang tao at mga masasamang elemento kapag may hawak ka na sinikuan. Ang Debunked yan. 'Di ba? Kasi si 88 ngayon kinokontent ko pa rin sa FB eh. Nagbebenta ng ano, sinukuan yung tao eh. 'Di ba? Si 88 pa nga sumusuko, nang bablock pa nga eh. Wala, debunk ito. sinukuan, ginagamit daw talaga ng tribal chieftain na si Crispin bilang proteksyon. Isang adik na daanan ko, sinaksak niya ako. Pero nakailag ako, tumakbo siya, parang takot. Nakailag ka. Hindi dahil sa sinukuan. 'Di ba? Confirmation bias 'yun, tay. Siya sa sinukuan. Ang katribo niya namang si Reggie Beck, inihahalo ang sinukuan sa langis na ginagamit niya sa panghihilot. Mga masakit bala sila, ma'am, nga kinahanglan banyusan sang lana. Kalabanan sa mga bali, amo ni ako nga ginagamit. 5 years na akong bumibili. Amo nagkasakit akong dughan, likod. Mga gaanay mo pamatyag. Makuha pala nakit simulawas. Dahil Placebo. Nagagalit na kayo. kumikita raw si Reggie Beck ng 1,200 pesos kada araw. Kung wala ko, Uy, okay ah. wala gid kami. Okay na 'yun, 'di ba? Kesa mag-minimum ka sa Maynila, okay na 'yun, 1-2 kung talagang araw-araw. Nagsasabi na ang pinagpakuluan ng kanyang ugat ay ginagamit pang gamot sa ubo. Wala pa mga pag-aaral patungkol sa mga traditional claims na ito. Sa IPRA, o Indigenous Peoples' Rights Act of 8371 of 1997, ang I66 IPs lang po ang may karapatang gumamit at mag-revitalize ng kanilang kultural na tradisyon at custom po sa kanilang community. Ayon po sa kanila, bawal po yung gamitin ng hindi po IP without po process po ng prior and informed consent po. Kaya ang tribo may hinaing sa mga tindero na hindi nila kasapi. Sana maunawaan din nila kami na yan lang ang hanap buhay din ng mga ate. Just in case na may Gusto nila exclusivity. written documents or written complaint from the community na ginagamit ang kanilang intellectual property regarding sa sinukuan. I-refer po namin ito sa legal officer din namin. Yo, sila 88! Wala na mo na ginatulang ila pangalan kasi lagi niyang Ano sabi? So, bawal pala yon dahil sila yung may doon, may intellectual property something. Masalimuot din pagbatas, Namin ito sa legal officer din namin. Hindi namin tinatanggal ang kanilang pangalan. kasi lagi niyang Kasi sila naman ang nakadiscover ng kahoy na ito. kahoy mo. Di man sila nga Hindi lang naman kami sa kumukuha ng income. adriban kami gid makuha income kay amon niya. May ibang souvenirs kami, keychains at ref May mga magnet. souvenir kami ya, may mga kitchen rep magnet. Sa kang isa sa amon, Bawat isa sa amin dumidiskarte sipag at tiyaga diskarte lang. ka paninguwa, sipag kang tiyaga lang. Ang Bawal nga daw iba ang magbenta. Dapat lang. Sa bagay, sino nga naman na magko-complain? O let's say, napatunayan na nagbebenta kayo niyan, syempre, abala pa rin naman sa mga ita yan eh. Ita ba tawag? Nakalimutan ko na ano ba tawag sa tribo nila o doon sa mga tribo. Ano pa rin yun eh. Abala pa rin sa kanila. Hindi rin magpo-pursue din yung kaso eh. Di ba? Syempre, a-attendan pa niya ng hearing, ng mga ganyan. sinukuan, hindi isang puno, kundi isang vine o baging na native dito sa Pilipinas. At ang isa raw sa posibleng rason kung bakit parang may krus sa gitna ng sanga nito. Ang nandito sa gitna, ito yung xylem cells. At ito namang nasa banda rito, dyan yung makikita yung mga phloem cells. Sila yung responsable na magdala ng tubig, nutrients, at mga pagkain sa loob ng isang halaman. Cross siya. It's because of the localized production of the phloem cells. Kasi kung dito kasi siya maglalagay ng panibagong phloem cells, magkakaroon ng significant increase in the stem diameter dahil climbing yung kanilang habit.
mas magaan, mas maganda. Kaya ayaw nilang lalapad sila. Ang regulation Hindi ko naintindihan. Pero yun ang nagsabi. May ibig sabihin, may scientific explanation kung bakit may cross yun. Kasi kadalasan, mga kababayan ko, alam mo tayo, no, ang cross kasi, nagsisimbolize yan sa ano sa pagiging banal or makapangyarihan. Di ba? Pag cross ng pinag-uusapan kasi, Jesus Christ na ang ang labas niyan di ba? Kasi parang holy pag cross. Dahil ano ba ginagawa ni Jesus Christ? Magpagaling, gumawa ng himala. Parang dahil may cross ito, cross may himala ito. Iba kasi ang naidudulot ng ng cross symbol, lalo na sa mga tao na nakakakilala kay Jesus Christ. Kaya pag may nakitang cross diyan, ay ano na yan, banal or makapangyarihan. Di ba? parang more on sa punong kahoy. So far, wala po siyang may nalalabag na batas as per Forestry Code. So it is considered as a minor forest product. Walang masama na sambahin mo ang Diyos dahil sa cross. Pero sana palaging sa Diyos tayo tatawag. Tayo ang gumagawa ng sarili nating mga swerte na sinasabayan ng Correct. di natin pagsuko sa ating pananampalataya. Katulad nito ni ate or ni kuya na umunlad siya. Hindi naman dahil sa sinukuan niya. Nagkataon lang na may dala-dala siyang sinukuan. Meron din namang nagiging successful sa larangan niyan yung pagbebenta-benta ng condominium or pagiging ahente ng let's say ahente ka ng kotse, di ba? May nagiging, kahit wala namang sinukuan, meron naman talaga nagiging maswerte nun Hindi naman dahil sa sinukuan kaya ka nakabenta ng maraming unit or dahil sa pagsusumikap mo yun. Siguro sa sarili niya hindi niya rin mapaniwalaan yung sarili niya na na-accomplish niya yon. Ang tendency maghanap siya ngayon ng dahilan bakit ko nagawa yon, di ba? Ang layo naman sa isang katulad ko na makagawa nun. Sabay titingnan niya wallet niya, ay dahil dito sa sinukuan na to. Di ba yung mga mala Ramon Revilla type. 'Di ba dahil dito naging matagumpay ako. Hindi, dahil sa pagsusumikap may magaling ka kasi. Hindi mo lang matanggap sa sarili mo na magaling ka. Kaya mo nagawa yung ganung bagay. Hindi dahil diyan sa kapirasong kahoy na 'yan. Or pwede mas tatanggapin ko pang dahilan kasi mabuti kang tao. Tinulungan ka ng Diyos. Mas gusto ko pa marinig yun 'Di ba? Hindi ako pinabayaan ng Diyos sa mga ginagawa ko kaya naging maswerte ako. Naging mas maganda na yun kaysa yung nang dahil dito sa kahoy. Anong gagawin ng kahoy sa buhay mo? 'Di ba? Or pwede mo rin naman sabihin nang dahil sa anak ko, siya ang inspirasyon ko kaya ako naging maswerte. Kasi ayaw kong magugutom ang anak ko, talagang pinilit kong gumawa ng paraan. Or dahil sa nanay ko. Dahil sa pagmamahal ng nanay ko. 'Di ba? Gusto ko maging proud kasi ang nanay ko kaya ako nagawa ito Mas magandang gano'n na yung dahilan. Pero doon sa kapirasong kahoy, dahil sa kapirasong kahoy, bibigyan mo ng credit yung kapirasong kahoy na wala naman nagawa sa buhay mo. 'Di ba? Anong special? Dahil may cross lang, yun lang. Kung dahil doon sa cross lang ng kahoy yung mo, di direktang pasalamatan mo na yung Diyos. Siya yung may kaloob nun. Siya yung may kagustuhan nun kung saan ka man naroroon ngayon. Hindi dyan sa kahoy na yan. Kasi honestly, every time na nakikita ko yung kahoy na yan, or ang nakikita ko lang kasakiman ni 88 Yung pang-uulol niya sa mga tao pag binibenta niya yan. 'Di ba? Taya na merong nasa itaas na magkakaloob sa atin ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala.
So, yun lang ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat. Bye-bye.